We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We've come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We are sold out to your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our lives shine your light like the morning. We've come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. The way we're singing. Roll back the curtains from our eyes, and now we can see you. You've shown us the way, truth and light. We offer our lives to bring you faith. We're caught in your freedom. We're caught in your freedom. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. The way we're singing. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. Huwag mong hayaang kainin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging huwaran ka sa mga mananampalataya. Ang iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay.
Manalangin tamo po. Yes, Lord, tunay nga po na inkahang presensya. Karambalang metong kehami. Tunay nga ginuna alang yung keha. Tunay nga ginuna alang mahapante king lagud at pamaningat mo karambalang metong kehami king aldoldoming pamibiyebye. We thank you, Lord, for your goodness, kareng hanggang blessing na pagkalub mo kehami. Salamat king kehang presensya na patuloy maglibutad at kikilos king kehaming biye. Patawaran mo kami kareng hanggang sablang pagkukulang mi at patuloy mi pong ilapit kay kaming sarili. Lord, kay anak na gamitan mo ngeni para makapagpasyag king mensaheng pagkalub mo kay kami ngeni ngaldongay ni, di na niya pong kabyasnan bahan tamaayos niya pong aparas kaya ka at kareng hanggang sablayang mensaheng kaya kayong pagkalub ngeni. Pasibayo, Lord, at siyo kami ngeni king kayang iglesia, bahan tapasalamat at manyad kapatawaran kareng hanggang pagkukulang. Itingan po yung kaya kaming dalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. National UMYF Sunday. So, yearly pong magaganapin ni. Bandi na maragula, ulaga, ing ambag daring kayanakan king misyonan ng Diyos kapamilatanan ng Iglesia. So, happy National Youth Sunday, mga youth. Yan. Deni po, dahil kaya katamo pong mapilan announcements. Pakilawin na mo po po tachoy lagyo, yun na po. So, yan po, mamaya po yan. So, after na po ning pamamunta king Aldersgate, baka makatagal kami Kenny. Kaya po kasing Aldersgate po king Angeles, at yung pong seminar, king future na po ning United Methodist Church. So, mahalaga po yun At kayo po migagana ka na naman po yung updates king future na po ning church. Miras po kaya kayo king kongregasyon. Okay, siyempre pong WCS at tila pong morning fellowship king Beverly Place, 5:30 a.m. king Sabado. Okay. Ito pa. Then kaya katamo pong financial reports, updates na po. Paki-check na mo po, pakilawin na mo po nung ating kayo pong question, puntalan niya po yung kakatamon treasurer. Yan po yung January 14. Okay po, bayo tamo po i-greet din mag-birthday. Potakaliwan ko na naman. Welcome po kang Leng Bautista. Welcome po. So, taga-Ketiya po sigurado. Okay po, welcome po kayo kay kakatamo pong simbahan. Happy birthday! Lalo, ayan. Ngayon pong January 22, ang gaya pong 26. Mag-celebrate po bukas. Mark Consultado, then Alex Gorospe, and Raymond Paras. So, happy birthday po sa inyo. Sa 23, magse-celebrate ng birthday niya, si Alan Gorospe. Sa 24, Jewelyn Malyari, RJ Gorospe, and Beth Baluyot. Sa 25 po, Ben Harrison Dizon. 26, Angeline Pascual, Renally Pamintuan, and John Cyrus Dizon. So, happy birthday po kayo at nino man mag-celebrate pang birthday na eman may basa at milagay Kenny, happy birthday kayo, panwana nakatamuan ng Ginoo. Lalo na kayong mag-celebrate. So, igritala pong happy birthday.
Katanda kayo pong talakad para po kay katamong praise and worship. Let us focus today po at experience tayo ng transforming grace na ning katamong Ginoo at mag-focus tamo mo po ngeni kaya. And kapag dimdam tayo po in calling tamo kay katamong Ginoo, let our response be, yes, yes, Lord, Amen. Ayan. Trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed, the other first one, His promise will endure, and joys in me my strength. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing we say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Isa pa po na say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Aray, balang makaramdam po kay calling ng Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Yes, yes, Lord, Amen. Yes, yes, Lord, Amen. Yes, yes, Lord, Amen. Ayan, tunay po na sana po karing balang calling tamo or kempamanawos na kekatamo ni kekatamong Ginoo, we always say, yes, Lord, yes, Lord. Ang theme na po ning National Youth Sunday is pagtugon. And minsan na pong kasakit gawan ing pagtugon, karing calling ng Lord kekatamo. Minsan, tatakasan tala po deni or we neglect them or we deny our calling kasi feeling tamo ali tamo capable. Without our capabilities, does it start na mag-doubt tamo rin king agyun ang gawan Lord para kay katamo. Sabi na po king Psalms chapter 62 verses 11 to 12, more than once I have heard God say that power belongs to me. Power belongs to Him, and that His love is constant, and you yourself, O Lord, reward everyone according to their deeds. Ali po ibig sabihin na dininay tayo in calling ng Lord, ngeni kay katamu, ali nakatamu pantunan niti. And so let our response be, karing calling ng Lord kay katamu is yes, Lord. At tumugon tamo po, kaya pa mag-take part karing ministry. Worthy of
worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and live.
thank you for blessings, for your grace, for all the little to big miracles, Lord, that you are pouring in our lives. Today, Lord, here we are, your children, with our eyes closed and hearts open, bowing down on you to express our deepest thanksgiving. Kulang ang salitang salamat, Ama, sa iyong walang hanggang katapatan at pagmamahal sa amin. Lubos ka naming pinapasalamatan sa iglesia na iyong itinayo, gawa ng pinagsama-samang sakripisyo at pananampalataya ng bawat isa. Ni minsan di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan, at di ka nagkulang sa paggabay at pagbuo ng matatag at makulay na iglesia, Ama. Ama, pakinggan mo ang hinaing ng iyong mga anak. Pakinggan mo ang mga luha na umaagos na kung madalas di namin mahanap ang mga perpektong salita sa aming nararamdaman at hinihingi. Pakinggan mo ang mga pusong isinisigaw ang ngalan mo sa tuwing hindi namin mabigkas ang nag-uumapaw na galak at minsan ay sakit na aming nararamdaman. Marahil meron sa iyong mga anak na naririto, Ama, na may iniindang karamdaman, taimtim na nanalangin ng kagalingan sa pisikal at maging sa kahit anong aspeto ng kanilang buhay. Ama, kayo ang pinakamabisang gamot na makakapagpagaling sa lahat ng may sakit at may nararamdamang panghihina sa kanilang pangangatawan. Haplusin niyo sila ng iyong wagas na pagmamahal at kasama ng kanilang pananampalataya sa inyo, pagalingin mo nawa sila at paginhawain mo sa pamamagitan ng iyong ngalan. Gayon din, inilalapit din namin sa inyo, Ama, ang mga elders namin sa iglesia na patuloy mong ginagamit. Palakasin mo sila at palaging gabayan sa pang-araw-araw nilang gawain. Maraming salamat sa kanilang buhay dahil isa sila sa mga puso ng church kung bakit ito nakatayo. Kaya nawa, Ama, sila'y iyong palakasin, pagalingin at pagkalooban ng wagas na biyaya. Idinudulog din po namin, Ama, ang mga kapatid namin sa pananampalataya na nangihingi ng kasagutan sa kanilang mga katanungan sa buhay na pawang kayo lamang ang makakasagot. Dinggin niyo po sila at bigyan ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan na anuman ang mangyari at nasaan man sila ngayon sa buhay ay nasa tabi kanila at hinding-hindi mo sila papabayaan sa kanilang lakbayin. Ipanatag mo sila sa iyong pagmamahal, Ama. Sa mga anak mo na nawawalan ng pag-asa at di alam kung paano at saan magpapatuloy, we pray that you fill them with hope, Ama. Naway ibulong mo sa kanila ang mga hakbang na gusto mong lakarin nila. Akhayin mo sila sa tamang direksyon at punuin ng pag-asa. Let them see you, let them hear you, Ama. At kung meron man dito na puno ng galit, ang puso at kalungkutan at gayon din ay takot, palayain mo sila, Ama, sa pagkakakulong mula sa kadiliman ng maling emosyon. Turuan mo kaming magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Gayon din, turuan mo kaming humingi ng tawad sa mga taong nagawan namin ng mali. Huwag mo kaming hayaan na makulong sa galit at mamuhay sa galit, Ama. Gayon din, punuin mo ang aming puso ng kagalakan sa kahit anong sitwasyon ng buhay ay makita pa rin namin ang kabutihan mo kahit minsan ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Dahil hindi namin tunay na mararanasan ang kagandahan ng iyong pagmamahal kung pipiliin naming magalit, maging malungkot at matakot. Ama, pinapanalangin ko din po ang mga anak mo na iyong patuloy na tinatawag at ginagamit sa paghahatid ng magaganda at mabubuting salita sa aming pastor, deaconess, lay leaders, Bible study teachers at lahat ng church workers, Ama. Hangad namin na inyo silang gabayan at puspusin ng biyaya at kalakasan upang sa ikakasulong ng iglesia at maabot ang mga nangangailangan ng iyong salita. Naway marami pang mga tao ang makilala ka, magbago at manumbalik ng loob sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga sinugo. Lord, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan, amin ding pinapanalangin ang mga kabataan, ang mga youth, Ama, na araw nila ngayon, na nawa, Lord, patuloy na silang gabayan at huwag niyo po silang pabayaan. Naway maramdaman kanila at patuloy na makita sa pamamagitan ng iyong mga gabay. At Ama, naway gabayan mo ang church na ito. Be with us always, Ama. Make our hearts beats only for your glory. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa inyong ngalan. Amen.
Blessed morning po, kaya kayungan. Pagpasensya niyo na po yung boses ko nung makaniniya. Kasi po atin pong halong karog at excitement in panandaman ko po ngayon. Ngayon po, yung first time kong pa mag-testimony. At ini rin po yung first time kong pa mag-CI. Buri kaya pong sharing ka na akong experience, kilub na ning atlong bengi, ang po apat na aldo na ning ka na akong pa mag-CI. Na mega na po anyang December 27 hanggang December 30. Niya pong in-announce na ng Ate Tricia na mag-CI na. Magadwak pa pong isip, uling never ko pa pong may kitutod kingalawang bale. And balo ko po na buri na akong patukyan ng lola ko, banta po lalo ya pa pong lumalam in faith ko kang Lord. And kitnan ko po ri deya, tring abe akong freshman, nung 2 kilo, sabi da po, uwa. Pigpray ko na pong pigpray ta, hanggang nga feel ko po na patukyanan na ako po talagang Lord. And sa'yo naman po itang experience, di ba? And tapong abalo mo po. Papalapit na pong papalapit ang CI. And mas lalo kaya pa pong kakarug. Anya pong sinabi na pag eka mag-share, sungitan na ka. Pero kabaliktaran na po talaga na expectations me in milyari. King first day pa mo po, okay na nga po yung mega na as in, okay na okay. Opening worship pa po, masaya na kaya po ngan. Then, ita po, kaya rin na po ng session 1, mintana kaya po ka rin ka-care group me. And actually po, ka-care group kaya po yung Deya. Kanita po, kinarog na kaya po ulit Deya. Kasi alala mi po itang sinabi na masungit la po kano. Pero itabin po, nalaman po talaga masungit. Minuna po may lilikaya pa pong Deya. Miya po talaga balo nung nakarin niya maka-besting care group me. And actually po, first impression min Deya, karing ka-care group me, is masungit la. Pero actually po, magana ka naman po. And itapin po, may kapag-share na kaya man po at apalwal may nga po yung dapat ming share. And ita pong last night, or itang endless praise me, mas ka rin arandaman ko po yung presence ng Lord. Ita po itang experience na ako po akalingwan. And yung team na po ng CI me is pasasalamat. And yung tinatak pong verse ka na ako is tang 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Sabi na po ka rin, rejoice at all times, pray without ceasing, give thanks in circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi napin po ka rin, even malatiya man o maragol, imibye a blessings kaya ka, pagpasalamat me pa rin po. Kasi po, yan po ang will ng Lord kaya ka. And yapin pong sinabi ng Ate Tricia na mag-testimony na kaya po yung sarili ko nung agyon kaya po kaya ini. And may assign ko po this day para share kaya po kaya kayo ing abalo ko niyang CI. And metong po karetang kutang ng Ate Tricia is, what is one thing you learned during the camp? So yung metong po king abalo ko is pasalamat. Pasalamat ka even malatiman o maragul ing blessings sa mibye, kaya kakailangan mo yung pagpasalamat yan. And if kutnan nyo ko po, nung nano po yung pagpasalamat ko po is ing family ko, ing biya ko, and ing friends ko, ang po ing pamagabe ng Lord ka na ako. Kasi po, ila po rin at you when I'm on my lowest. And pasalamat ko po ngeni kang Lord, dahil at you ko po ngeni, king ministryang ay ni. And mas lalalam pa po ing faith ko kayo. Si Kristo higit sa lahat. Ayan. Good morning po. Ayan, so, baloda naman po nung nanoing mega na anyang milabasan na banwa. Apin po yung CI 2023 with the team na basta salamat, pagtanaw at pagbabahagi. So, yako po personally, masaya ko po kasi yan, dakal kami pong meka tukiking CI and dakal kami pong meka experience kaya tang makantang klaseng experience na talaga namang makapagpasaya kim po. So, na. First day pa mo po is akit mo na po talaga yung
energy, daring youth ka rin na mula opening worship hanggang po katang welcome night na sobra-sobra po talaga yung energy dan and itang energy da po nga alia po mig-fade hanggang king last night mi. So, kita pong last night mi, karin ko po atin atutunan na sobra-sobra. Kita po kasing last night mi, atin kami pong game na maka-blindfold ka po din, maglakad ka po. So, atin ka mo pong susundan na tali ka rin and atin pong mag-guide kaya ka makanta. So, ako po personally, tatakot ko po king madalumdum and medyo maliliw ko po kapag ala ko po nga kagit. So, bisan ako po talagang mag-back out kanta kaso wali ko po pwedeng mag-back out kasi pemilit kayo po Kuya Wayne na makiabe ko ka rin. And, kaya po, habang maglakad kami, atin pong alwa-alwang bubulong kaya kami like, sabihan na po, biasa ka bang kawe? O wait, atin burak ken. O wait po, tamitakid ka, makanyan. Tapos kita pong bandang dulo, atin pong binulong ka ako, sabi na, ako ang iyong konsensya, na pong makanyan ka ako. Tapos, atin next pong binulong na, bili kaya daw po itang tali. Pero ako po, imbis na binili kaya po itang tali, pero katalan kaya po talaga itang tali, kasi tatakot ko nga po, baka nakorin ko po miras kaya tang pupuntalan ko. And then, Melia po itang binulong ka ako, sabi na, ako daw po tatakot na ibili kitang tali kasi lumipat na ako po pala. Akala ko, didistract na ako po. So, karin, realize ko po na, alin naman po ega na ganang tao kim paligid tamo is magin lang bad influence kaya katamo and ali ega na gana na syugin paligid tamo is magdala lang kapahamakan kaya katamo. One thing pa po, siguro, naabalo ko ka rin, is itang magpasalamat karing bagay na atin kung ngeni at karing alwa pa na pagkalob na ning ginuka ko. Metong pa po is itang pasasalamat karing maragulman or malating bagay na gagawan or bibeda ring aliwang tao kimbe ako. Sabi natin po katang verse na binyanan nitang care group leader me, give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi na po karin, give thanks in all circumstances. Kailangan tayo pong ipagpasalamat ng bawat bagay na mangyari kaya katamong bedo. Minsan, masakit pong magpasalamat, lalo na kapag achuta po king part na magkasakit na mo, makanyan, or mali po mangyari itang burita mo, makanyan. Pero daw makantaman po yung mangyari kaya katamo is lagi tamo pong tandanan na iti mangyari ya kasi apin ta ing will ng Lord para kaya ka and balutan naman po na ing will ng Lord apin niya ing pinaka best para kaya ka tamo. To God be the highest glory po. Good morning po. Pasensya na po, kakarog ko po ngayon. Buri ko mo pong i-share itang experience ko pa itang abalok ketan CI. Nya pong first day, ala ko pong aliwang isipan nung marine ako po, kakarog ko po. Baka yun po lagi nga tsuking isip po. Kasi po, first time ko pong makyabeking CI. Maski po karing Alawang Institute, first time ko po talaga kasi dati pa po marina na ako. Kaya pong first day ito, masaya ako po kasi maski kakarog ko, may kapagkay ko po karing aliwa, lalo na po karetang ka-care group me. Dita ko mo po share, mas marakalya pa po share ka ako itang ilinshay. Kasi sobra ko pin po karog. Simula po opening worship hanggang kaya pong welcome night, masaya po maski mapagal dahil po abak, biyahe, makanyan. Inya pong second day kanito, may bawas sa po itang karog kasi atin na ako pong akakilala, lalo na maganakala po detang ka-care group me. Kaya ko po niya kay kami karing care group. May kapag-share ko po maski pa kanano. May nigso kami pa pong gumaga. Kasi po, maging komportable ko po karelo. Kasi sabihan da, ka marine,
Alam na naman dapat ikarine. Kasi ikatamo nga natin tang problema, tintang harapan na kay pagsubok. Kaya okay mong mag-open ko, banta may pas na itang pagkay mo, panamdaman mo. Ito pong pangabengi na nitang second day. Kay po, workers night ya po. Atin pong drama ka rin na talagang tinatakya po king kay ko utak po kasi. Nito pong drama ka rin, ito pong metong anak, atin niya pong pagdalanan na problema. Tapos po, atin na pong time maisip, matsurakin sarili na. Na bala mo po, ikit-kitan sarili ko ka rin. Kaya po, mag-open niya po ka rin ang kalaguran, no? Na maski mabayat itang panamdaman at kaya problema. Atin pa palang mas mabayat ka rin kaluguran na pero iya mag-give up. Ito po yung aisip ko. Ko pala kailangan mag-give up ka rin problem sa harapan ko. Kasi ko balo, atin pa palang aliwang tao, mas malalam pa palang problema yung harapan do. Ito po yung aisip ko, dapat pala ko mag-give up, makanya ning aisip ko kin sarili ko. Inya pong third day, masaya po kasi ana pong karakal milyari detang sports, makanyan. Ana kami pong kasaya, do mapagal kami kakagulisak, may ngagisan kami po boses. Inya pong endless praise. Ito po yung peka tinatakka kasi before kami pong mag-umpisa ka rin, atin pong line ka rin na, magkay kami po kitang, ito pong drawing susundan ming line, ba't kami punta kami kitang kay. Itapin po ng karakal sa sabyan na maburak kaya nada po. Pero itang tinatak po kako is kay na kailangan susundan mo itang line, banta may punta ka kitang right way na akamtan mo itang tagumpe mo, makapunta ka king right destination mo, kimbiye mo. Magtiwala ka kitang gabi ng Lord, kitang binyan ng tao na gagabi kaya ka. Tapos po, inyang last day, emi po balong Dila Frances nung bisa na kami pa pumuli. Kasi po itapin po, maski mumuna kakarog kami, ano po palang kasaya. Sasabi kami, apin na po ba ita? Ano po palang kasaya? Pala dapat magsising tutuki ka ring institute. Ita pong kay kasi, ano pong tinuring da kaming anak detang nung nukarin kami magstay bale. Tapos po, aisip ko po, itang verse sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in all circumstance, for this God's will for you in Jesus. Kasi po, pasalamat ko kasi, maski kakarog ko, may paras ko pa rin po ang gandulo ning kay institute. Do, mapagal po king Aldoldo, pasalamat ko kasi marakal ko po balo, marakal ko po experience, masanting ka rin. Sabi ko, Lord, salamat kasi peborin mo kung makatuki ka rin. Salamat kasi experience kong masanting mumuna akong pamanuki king Christmas Institute. Itapin po, memorable ya po kako ita kasi apin niya po ito yung peka mo muna akong pa mag-attend ka ring institute. Ita mo po, to God be the highest glory. Talakanta mo po para king pamamasa na ning banal na kasulatan na mayakit king Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ipanwanan tamo po karang amanong may basa. Wonderful words of love.
Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Daptan tamo po yung kakatamong pamanain. Nararapat lamang at matuwid ang ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay aming purihin at pasalamatan o aming mapagpalang Diyos, sapagkat patuloy mong pinapahayag, pinaparanas sa bawat isa ang katapatan mo sa bawat araw at sa bawat sandali ng buhay. Kung kaya, dahil dito, nais po naming ipahayag ang pasasalamat sa pamamagitan ng mga handog ng iyong mga anak. Inihiling ko po na pagpalain ninyo ito.
at ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanila na nagkaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello.
Hello po. Good morning po. Base po kareng milabasang speakers tamo po. Makakarog po pala talaga kening tatalakad. Like, bala pong ating talakad keni, sabi daw, makarog. Nanya kaya nga tingking pulpito ngayon at balang tatalakad tamo. Laging ating karog hanggang excited kang mag-speak. So before tayo po mag-start, bahay ka po start ang message of God, agkatanda kayo po na manalangin. Tuko tamo po. Lord, dakal pong salamat King, kayo the one na pagkalabyo kaya kami. Thank you po Lord King, life na rin balang medong natch kayo ni Lord. Lord, thank you po dahil po, ikamingan po Lord, tinagon kami po Lord, King awas mo Lord, na mamiyang pong kaporyan, ng aldaw mo, Lord. Ito pong kakampalaan kilagyo ng Jesus. Amen. So, unya pong mag-meeting kami pong officers na youth about King Youth Sunday. Anyang mag-decide na po kung nino yung mag-speak. Mag-drop down na lang pong suggestions kung nino po rin pwede mag-speak. And that time po, there's something inside of me na, haro? Bala mong afe-feel ko ni. Sabi ko. Ako yata yung magsalita. Kasi po, halos kim batch ko po rin, abi ako po din na kaya na entry siya. May kapag-speak na lang po. So, ako na mo po talagang mitatagan na iba po mag-speak. So, at first po talaga, I was so shocked. Literal po. And kind of afraid. Kasi alina ako man po talaga makanta kasi kanloob. Para talakad and mag-speak kaya pong harap yo. And it scares me to speak in front of many people. But then, sabi ko po yung sarili ko, it is now or never. Kapilang ko pa ba magkaroon opportunity to speak if ali kaya pa i-grab ngani? Kapilang pa ba magka-chance na mag-speak ko? So ito, kaya po, how would I know if agyo ko ba or ali na magsalita, kingarap da rin marakalataw if ali ko subukan. And besides, it's time na rin po to face my fears. For I won't let this fear disrupt the plan of the Lord for me. So, yung title na po ng kanakong message niyan is Pagtugon. So, naniya po ba yung pagtugon? Yan. Reply, act of answering, responding. Apin ini yung pagsagot. Responding. Makibat. King metong ayawos. So to start po, yung pinili kong title is Pagtugon. Apin niyo rin po yung theme na ningyot sandita mga. Anya pong mumuna king nilawe. Nung nanya ba yung theme, anya pong may assign na ako as a speaker for this Youth Sunday. Sabi na po, Pagtugon. Aba, sabi ko. Sakto yan. Kasi po ketong time na mamili pa mo po na mag-speak. Kaya pang party ito, balamdaman ko na po na, sana akong Lord, sabi na. Aldrich, sabi na. Ayan na manya na lang suggestions. Kung nino pwede mag-speak, ako pa bisa mag-volunteer, sabi na. Sabi ko po kang Lord, ay Lord, dali ko pa mo po bisa. Kakarog ko po. Alak pa po makanta kasi kanlog. So, sabi na, I'm calling you to be my faithful servant, to share my words. King Sunday, namunta para makiramdam. And I responded.
That's why I am here, standing in front of you, na mag-share yung wisdom of God. Pag calling, madalas ay diretang pamag-respond in calling, like datang pamag-pastor, pamag-deaconess. Biniro kay Papin po yung Mayan, sabi ko. Sabi ko, pagtugon niya, akabisang ika na mag-speak, sabi ko. Kasi pagtugon niya, calling niya, Sita, kitang kaya ngita, sabi na, marakal ko gagawan king Haris Marakal ko gagawan, busy kami, sabi na. So, sabi na, but I believe, sabi ko. Na ining pagtugon na ini, aliya mo maka-box kareng volunteer workers, kareng pastors, kareng workers namin, kareng deaconess. Ikatamo nga, nating tamo pong sarili-sariling calling. Mapa-ministry you can church, role mo kin society, in work mo, or kung nino ika. We can consider that as a calling. Calling na nimbiyatam. And I believe that God called you to be here. Inawas na katamo ng Lord para muntakeni. You answered His calling. For you know that you are one of the few people that God called. Kaya tsuta mo Kenny, sisimba. And magpuri kinlagyunam. So, in key verse tamo po, may basa niya po na din during our pamagbasa na po ng Word of God. Mayakit niya po king Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to good works, which God prepared in advance for us to do. Kung nino po tamong yan ay gawa ng Diyos. At kung pakikipag-isa tamo, kang Kristo Jesus, ay nalikha na katamo para king mabuting gawa and inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, in kanako pong first point, pemagatang kaya pong we are handiwork of God to do good works. So, naniya po ba yung handiwork? Handiwork, work done by hands. Based po King Merriam-Webster. So, just like how God created Adam and Eve, each and every one of us were carefully created by His powerful and wonderful hands. He took His time creating you, for we are God's masterpiece. They say that out of all the things, out of all the creatures, ganaganang gawa ng God, ikatawang tao ang pinakamahalaga. For we are made as Christ-like. May create tamo based kayang pangatao. He created us to look over and protect and love everything He created, including the kakatamong kapwa. We can repay God by sharing His words, doing ministries, doing good to others, and loving our fellow people. By helping other people to know Him, especially during this time wherein laganap yung kasamaan king mundo. People are doing bad things left and right. So this is our mission as Christians and followers of God. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you. So every time na I counter kaya po ini, may papaisip ko po na, what can I do to make disciples? Am I capable enough to make disciples? Anak ko pa, agyo ko na ba? And what am I doing right now to make disciples? Megmuni-muni ko po kung nano ba rin gagawan ko. And bigla ko lang pong nirecall
Dahil ministry ko po, Canning Church, by simply singing king choir, kaya mag-praise and worship, kaya Bible study, kaya Sunday school. Maybe for others, they might think na, kaya mo bang pamagkanta mo or pamag-participate mo kin church? Related activities or karang youth activities ay makapag-make disciples na ka ba? For me, yes. Kasi I view it as a process of me being capable. I'm still a youth. Anak ko pa mo po. I can still learn. Time is still in my hands. Marakal ko pa oras. And how can I make disciples if I myself isn't strong enough? If I lack the foundation? How can I invite others? But these questions keep lingering ka na ako. As a youth, nano bang gagawan or agagawa ko to make myself closer to God? Kumana ko bang mas milapit king Ginoo? What can I do to be God's faithful servant? What is my purpose? Nano ba yung plano ko kimbe ko? Nano ning next gawan? Then bang gagawan ko enough nala to bring praise to the name of God? But then, God revealed this to me, that God prepared in advance for us. Anya nga basa kaya po ini? I was happy. I was filled with hope. May kampante ko. Because I myself find it hard to make a plan. Ano pong kasakit mag-organize? Mga naning next ng gawan, naning iplano mong gawan. Meto niya po ini karang weakness ko as a person. Just like po anyang CI, before ko po mag-impacking gamit na dalang kinabukasan for CI, I made a list kung nano lang ang deng dalan because ako buri natin kung alalakwan or akakalingwan na dalan. Sabi dapin po ka ko rin nga be ako, Boy Scout ka yata? Sabi do. Anak kang karakal dadalan? Kompleto ka gamit? Sabi do. Dahil sabi da po, dahil po rin albe akong aliwa, malating bag, or phone, or wallet mo, okay na lang. Pero ako po, ali ko po kampante pag kulang ko gamit, or aliya po organize, ing dapat na malyari, king buri kong malyari. I want everything na organize. If aliya mag-organize, if aliya masusunod, I panic. When something isn't going the way it should be. If you're gonna ask me if ating na ako bang plano kimbi ako, actually, yes. I already made a plan on how my life's gonna be. After mag-graduate college, mag-take boards, pag-mipasar by the grace of God, mag-obro. And that's it. Like the usual plan of a college student. Yung plano mi po is mayari. Mag-take boards. Mag-obro. And nano bing gawan after that? Meto nga po ini karang kutang na lagi na pong pakaisipan darang freshly graduate or ding mag-aral pa pong college. So before ko po mag-enter college, I know na it's a big decision to make. Meron niya po karang challenges na pagkaharapan darang fellow youth ko. Sabi da po, mamatakot na po ring aliwa, sabi da po, college, apin na yan. Kaya na mag-starting kapagkasakitan. Kaya na mag-starting life, sabi da po. Apin yan yung mag-decide kung ano yung maging future mo. Pero syempre, as a 17-year-old kid that time, may bigla ko po, like, hala, apin na yun eh. Nanong course kaya yung buri ko? Nanong course kaya yung desire ng Lord for me? Bakit ka bilis yung oras?
Bala mo dati, makikialong kumukindalan. Gagabon, makanta. Tapos, look at me now. Mag-decide na which course ingi-take ko kung nanong path ing dalanan ko. And malwat na proseso kung nano pong coursing kay, pakaisipan kaya po talaga. And voila, nursing, sabi daw. Sabi daw po kasi nursing, sa guliya yan. Injection niya yan, ada. In demand naman yan, sabi daw. Sa guliya yan. Papainom kang panulo ka rin pasyente mo, ada. Basa-basa yan, ada. Pero it's a prangkya po pala. Marakal po terms and concepts na bayok ako. Marakal pong lessons na very out of this world la po. Apin po yung term ko. Kasi po, anya pong anak ko, kaya po talaga, bakanta ka buring science. So like, dato pong anatomy, dato pong nag-aralan na po rin ng parts of the body. Bayo langan po kako. So anak pong kasakit. Yung pa mag-adapt, king new environment, is very masakit. Kasi po, may sanay ko po kiyaning elementary na rin abe ko po din na kaya na mo po rin anak po kiyaning San Vicente. Alin nala po bayo, ding lupad na ka ako. And king high school, abe ko nala rin po naman din na kaya na sim school na kami rin po. So like, atin pong part ka ako na, okay, atin kong kayabe kin. Pero college, karin na kami po mag-start, may kahiway-walay. Dahil alawa ko pong school, karela. Meto nga po ini kareng kinoconsider ko po na peka masakit na nagdalanan ko. It was so hard adjusting to college life. Alina po pala uso kayo nitang introduce yourself or naning hobbies mo, naning favorite color mo, first day of class, ananing mestrami, okay, yakoy sir makanya na start taning lesson. Anatomy po agad. Ano pong kasakit? Though I'm still adjusting po till now, kahit second year na ako. But before, ito pong peka-start na po talaga ng college ko. It was too difficult for me. I was questioning if istuya ba ang liban ko. I started questioning and asking my purpose. If nursing is for me, dahil ana pong kasakit. Ating la pong inside jokes din college na pag sobra na po pa magkasakit or mababala po rin scores, tara shift, sabi na po. And ito pong term na tara shift, bala mo po apin coping mechanism mi po na bala mo, sabi to. Ating kang abe, bala mo ita pong word, ay ita pong salitang tara, shift na, sabi to. Bala mo nga pong coping mechanism and safe place po kaya kaming abe ako po na friends ko na hanggang magkasakit ka. Ating kang abe mo kami, sabi to. So it's okay, kahit till now, ali tayo pa apantun, what's our purpose? That's why God prepared in advance for us. Then bigla kaya pong aisip na if magkasakit tamo po, meto nga po yun karing hymns na kakanta tamo every service. Itang, I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And every time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. After surrendering to God, ding egan na ganang pagkasakitan, egan na ganang worries, all of a sudden, kaya makanani yung maging mayan, aga makanani po maging kasakit in course ko. I know na I have my friends, I have my family. I have God. All of a sudden, kaya masakit, bigla king I enjoy, lalo na po retang return demonstration me.
Hangga pong ana pong karakal need i-memorize. Dahil po anyang megsya konsem, karon na po itang pa mag-start na ring return demonstration may po. Apin po itang pa mag-demo. Burida po ring alibang mestrami, word by word. And if alime po asabing specific na word, -1 na ka po agad. So even if na makan-typing situation, kahit makanano, meging mayan niya po. Dahil po, yung ega ng worries ko po, ega ng buri kong sabihan kang Lord, sabi ko nga, after surrendering everything, I realized na, why should I fear? Why should I doubt? Ayan na God already prepared. Ali ka pamibayit, makaplano na yung BM. Before may paisipan yan, God already planned everything for you. God is always one step ahead of us. All we have to do is to trust Him. Sabi po King Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Don't overthink things you can't handle and beyond your control. We can't juggle everything with our own hands. We're just human beings after all. We should trust in the Lord with all our heart, and I should not lean with our own understandings, for we know that His plans are greater than our plans, and He knows what's best for us. To end, it's okay na if mapapressure ka pa kung what to do in life. If you're still undecided, kung nanaing plano pa, nagawan mo. And if unsure ka pa, nanong plans, naburi na ng Ginoo para kaya ka. But I want you to remember this. Ikit kaya po ng social media. I hope na kung makananya po, makanana ko po atagkil, nini. Sana po makanta na kayo po attach ninyo. Sabi na po, pressure will either break or make us. Your attitude towards it matters. This fire or pressure wasn't sent to define you. The fire was sent to refine you. Change pressure to pray sure. For with God on your side, you will win this. Si Kristo higit sa lahat. Thank you po. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mipuriya po yung Ginoo kanang bawat mensahe na kakatamong dimdam ngayon. At tunay nga po akit tamo yung kahulagahan na nimpa mag-respond king aus na ning Ginoo. Sabi napin po ning metong kanta, we are called to act with justice, we are called to love tenderly, and we are called to serve one another. At balo ko po yung bawat metong atinding kanya-kanyang awos na kailangan mag-respond din king Ginoo. So, buri kaya pong iabot ining certificate of appreciation king kakatamong speaker ngayon ng Youth Sunday, which is given to Brother Aldrich Daniel B. Salonga for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of National Youth Sunday.
given this 21st day of January 2024, signed by yours truly, Ms. Tricia Yvette Aison, UMYF President, Reverend Victor Raimundo, our Administrative Pastor, and Deaconess Cheryl Joyce Bondoc, our CE Deaconess. Kung hindi ngayon, kailan ba? Kung hindi ngayon, kailan ba? Kung hindi ngayon, kailan ba? Mga hamon dito sa lupa, malalampasan pa kaya? Ano ang iyong itutugon? Hindi na siguro yan bago? Lagi-lagi naman nating naririnig. Mga hamon? Wala yan. Kayang-kaya. Pagkat sa Diyos, ako'y may tiwala. Ayos na. Nalampasan na dahil sa tulong niya. May parating pa? Siya na ang bahala. Tiwalay na sa Kanya. Pagkat naranasan na ang pag-ibig niya, di nagpapagong kalinga niya. Marami na siyang pinatunayan sa buhay nating mga kabataan. Na wala man, ngunit muling natagpuan. Sapagkat kailanman ay di tayo pinabayaan. Kaya, kailan mo balak magpasalamat? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ka gagawa ng kabutihan sa iba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo ihahayag ang dakilang pag-ibig niya? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ka magniningning para sa iba? Liwanag na tatanglaw para sa madla. Ipapatid ang dakilang siya na meron ka. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa magbubukas ang pintuan ng pag-asa para sa iba? Kung ikaw mismo ay di magpapatotoo at magsasalita. Kailan pa magbubukas sa kanila ang magandang landas? Kung ikaw din ay parating tumatakas. Kailan ka susunod sa plano niya? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo siya pipiliin at uunahin? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ka aaksyon na ayon sa kagustuhan niya? Kailan ka magpapagamit para sa kalwalhatian niya? Kailan ka tutugon? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa kung hindi ngayon? Ngayon mismo, walang pero-pero. Tutugon ako, tutugon tayo. Tutugon ngayon, susunod ngayon, pagkat ito ang nais ng Panginoon. Layuning pinili niya noon pa man para sa atin,
ang siyang ating sundan at dapat gawin. Piliin siya sa buhay natin, gaya ng pagpili niya sa atin. Hindi magtatago, hindi tatakbo, pagkat alam nating hahanapin ng puso. Hindi susuko, hindi lalayo, pagkat siguradong siya ang may plano sa lahat ng ito. Kailan mo papakinggan? Kailan mo sasagutin? Ano, tutugon ka ba? Kung hindi ngayon, kailan pa? At katanda kayo pong talakad para kay Song of Thanksgiving or closing hymn. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see love. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down.
take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Patuloy kang tumatawag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tinatawag mo kami para sa isang buhay na ganap, sa isang buhay na inyo ng una ng pinlano para sa amin. At ito, Panginoon Diyos, ay masusumpungan lamang namin kung aming isuko ang aming sarili sa iyo. Opo, Panginoon, sa pagkakataon ng buhay na maraming mga hamon, maraming mga bagay na para sa amin ay hindi maganda. Subalit, sa bawat tutugon ng inyong pagtawag, ang makita namin ay hindi ang kawalan, kundi ang isang pag-asang magbibigay sa amin, Panginoon Diyos, ng inspirasyon upang mabuhay, inspirasyon upang makita namin ang liwanag na tatanglaw sa amin. O aming Ama, mapagpalang Diyos, dahil dito, kami ay tumugon. Ang pagpunta namin dito, Panginoong Diyos, ay ang isang katunayan at katibayan, Panginoon Diyos, na kami nga ay sumasagot sa bawat tawag mo, na kami nga ay tumutugon, Panginoon Diyos, upang pakinggan ka, upang pasalamatan ka, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kasama ng aming pagtugon, Panginoon Diyos, ay ang aming pagtitiwalang pinakikinggan mo po ang bawat tinig, ang bawat sigaw, ang bawat panalangin ng inyong mga anak, na sa oras na ito ay walang ibang inaasahan kundi ang biyaya mong masaganang ipinagkakalob sa bawat lumalapit sa iyo. Kasama, Panginoon Diyos, ng bawat isa na narito, nakaluhod, nakatayo, nakapikit, nananalangin, nakaupo sa kanyang upuan. Pinakikinggan mo po ang bawat isa, Panginoon. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan na bahagi ng pananambahang ito, na nasa ibang bansa, mga OFW, mga migrant workers, pero kasama namin sa isang diwa sa aming pananambahan, na mayroong kaming isang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na inihanda na ang buhay para sa bawat isa, na kami ngayon ay umaasa sa iyong biyayang pakikinggan mo ang bawat panalangin. At higit pa rito, Panginoon Diyos, tinutugon mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Marahil mayroong nararamdaman sa katawan sa oras na ito. Pagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang kagalingan.
may dinadalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang pag-aaral at sa bawat hamon, Panginoon Diyos, na maaring kakaharapin. Ipagkaloob mo po ang sapat na katatagan at kalakasan. O aming Ama, mapagpalang Diyos, salamat po sa inyong itinayong anak sa katauhan ni Aldrich, na kung sino, Panginoon Diyos, ang inyong dinala upang magbitbit para sa amin ng mabuting balita. Mabuting balita ng pagtugon sa bawat tawag mo sa amin. Pagpalain mo siya, Panginoon Diyos, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang ministry sa simbahang ito, at sa mga plano niya sa buhay, kasama ng kanyang mga kapatid at higit sa lahat ng kanyang mga magulang. Ingatan mo siya at pagpalain upang maging pagpapala din naman siya sa iba. Kasama ng lahat ng narito, Panginoon Diyos, at ang simbahang inyong itinayo na tinawag na The Disciples United Methodist Church, na nagkakaisa kaming naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng simbahang ito. Pagpalain mo po ang mga officials, ang buong bansa, kasama rin naming idinadalangin sa iyo, Panginoon, ng mga leaders na inyong iniupo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bawat pamilya, sa bawat isa na narito, sa bawat kumuha ng bahagi ng kanilang pananambahan, higit sa lahat, ang mga kabataan na inyong tinatawag na mayroong lakas, may tatag ng buhay na maglingkod sa inyo. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos. At kami naman, na nakarinig ng iyong mabuting balita, dadalhin namin ito, Panginoon Diyos, sa aming pansamantalang paghihiwalay, upang sa isang buhay na banal, isang buhay na ganap, ay aming mararanasan. Salamat po, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, aking inihiling at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin lahat ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iingatan, aalalayan, sasamahan kayo ngayon hanggang sa magpawalang hanggan para sa isang buhay na banal at ganap. Amen.